Naprobahan na ng Senado ang Senate Bill 1982 o ang panukalang Emergency Congressional Authorization para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang fuel excise tax. Layo nito ay para mabawasan ang epekto ng nagaganap na sigalot sa gitnang silangan. May botong 17 na pumabor at walang kumontra at wala ring nag-abstain. Mula nang sinertipikahan ni Pangulong Marcos ang panukalang batas ay hindi na ipinatupad ng Senado ang 3-day rule at agad itong pinatupad. Sa bersyon naman ng House of Representatives ng House Bill 8418 na inaprobahan sa lower chamber nitong Lunes kung saan kailangan muna na magdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency o Calamity para mai-justify ang suspensyon o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Paliwanag naman ni Senator Sherwin Gatchalian kaya siya pumabor sa boto o pagboto ay dahil sa kailangan ng mamamayan ang agarang tulong dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Habang sa panig naman ni Senator Risa Hontiveros na ang panukalang batas ay makakatulong ng pansamantalang kaginhawaan sa mga Pilipino, mananakay at mga maliliit na negosyante. Habang si Senator Pia Cayetano na chairman ng Senate Committee on Ways and Means ay ibinabala na ang suspension ng fuel excise tax ay magreresulta sa pagkalugi ng kita ng gobyerno ng hanggang sa 136 billion pesos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Soto III. Ano tawag natin doon sa Adapt. Yeah, if we can ask the House to adopt Senate version or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations namin. And then thereafter, we can ratify it tomorrow. Kasi sabi ni Senping, mas simple sana yung gusto nyo. Kasi yung sa House ata may calamities pa. Dito, Meron lang naman, isang provision lang yung pagkakaiba eh. So, madali na siguro pag-usapan yan. Hopefully today, on second and third reading, depende sa period of amendment. Ito. Yes. Yung excise tax. Yung sa biofuels, I don't know if we can finish it by tomorrow. I doubt it. Pero sa excise tax, yes, it's a matter of urgent